Nagtatrabaho ka dito, kailangan mapagkatiwalaan ka po. Kasi po ang tiwala, hindi po nababayaran po ng salapi. Yung bang meron silang kailangan na kailangan nila po kami, inuuna ko po talaga sila. Magandang araw mga letranistas. Nandito na naman tayo, kasama natin si Ma'am Gina sa bagong episode ng Conversations dito sa YouTube at Facebook. So, syempre, ipapakilala ko po muna po ang pinakamagandang nagtatrabaho dito sa Letran as staff, no? Si Ma'am Gina. So, hi Ma'am. Ano po? Magandang araw po, no? Kamusta naman po kayo? Magandang araw din po at mabuti naman po. Kumain na po ba kayo ng tanghalian? Oo. Para maging malakas. Inom pala. Tingnan nyo kung gaano kasigasig ang ating staff dito sa ating Letran, no? Ma'am Gina, ayos lang po ba may itanong ako sa inyo ng mga katanungan lang, no? Na, alam mo yun, siyempre, kami mga estudyante dito, alam namin na nagtatrabaho lang kayo, pero hindi namin kasi alam kung ano yung talagang backstory, no, ng pagtatrabaho nyo dito. Ano yung mga sacrifices nyo, ano yung mga efforts na ginagawa nyo kapag may mga event, may mga kailangan gawin dito sa eskwelahan, no? At bilang estudyante, maraming pong salamat. It's an honor po na magtanong ngayong araw. And ayun po, no? Mag-proceed na po tayo sa unang tanong natin. At ang unang natin tanong ay, maaari mo bang ibahagi, ma'am, ang isa sa mga hindi nyo malilimutan na karanasan o kwento ng tagumpay mula sa inyong pagtatrabaho dito? Unang-una po, ang hindi ko po makakalimutan, sir, pagpasok ko dito na, ang unang araw na napasok ko ako sa Letran. Yun po yung hindi ko makakalimutan kasi nang dahil sa Letran, nagbago ang lahat kapag paaral po ako ng mga anak. Dito po lang po ako kumukuha ng pantustos ko sa mga anak ko, lalo na yung mga nag-aaral, mga pagkain namin, sa pang-araw-araw, sa pamagitan ng aking sahod. Matanong ko lang, ma'am, no? Mga ilang taon po kayo pumasok dito sa Letran? Yung unang pagpasok niyo dito? Hindi ko po makakalimutan, sir, ay November 17, 2005. 2005. Mga ilang taon po kayo nun? Mga 42. So, paano po kayo na padpad, no, sa Letran? Dahil po sa agency naming Mendoza del Mundo po. At nagpapasalamat din po ako kasi dahil sa agency na yon, napasok po ako dito. At dito po ang pinagkaloob sa akin ng Panginoon, ang Letran. Na natupad yung mga pangarap ko, lalo na sa mga anak ko, mga papag-aral sila. Ilan po ba ang mga anak nyo? Marami po. Marami. Yung iba, kamusta naman po sila? Kamusta naman po yun? Mabuti naman po sila. Nakapagpatapos na po ako ng 3 anak dahil po sa tulong ng Letran at sa aking sinasahod dito po sa agency naming City Service. At nagpapasalamat din po ako dahil nawala man po ang Mendoza del Mundo, na-absorb po kami sa City Service po. Ito po yung agency namin. Pinagmamalaki po yan. Okay. Dahil kahit matanda na ako, tinanggap po ako. Grabe, no? So, yun pala yung nakita namin badge kasi sa mga hindi nakakaalam, lagi namin nakita yung City Service. Isa ako sa mga nagtatanong sa sarili ko kung ano meron sa City Service. Kasi alam ko may agency kayo. Opo. Pero hindi ko alam, ano meron sa badge? Kumbaga, sa Ma'am Gina, sa pagsusuot ng badge, ano kaya yung nagsisilbi sa'yo? Pinagmamalaki ko po yung agency na ito kasi po, malaking tulong po sa amin. Bilang kasapi po ng City Service, marami po akong natutunan. Dadagdagan po yung kaalaman ko sa trabaho, lalong-lalo po yung mga chemicals ng City Service po. Napakaganda po yung pangpakintab, yung sahig, na dati pong agency namin wala. Pero nung napasok po ako sa City Service, natuto po akong mag-crystallize ng pagpakintab po ng sahig. Napakaganda po ng kanilang mga kagamitan at kumpleto po. Kaya salamat po sa City Service. So, Ma'am Gina, no,
matanong ka lang din. Sa pagtatrabaho mo dito, ano yung pinakamasarap gawin sa bilang isang city service? Kung ba, ano yung pinakamasarap gawin kapag ginagawa mo siya, sana yun na lang gawin mo araw-araw? Ang pinaka number one po sa akin, pag mulat pa lang po ng aking mga mata, iniisip ko na po kaagad ang aking pang-araw-araw na gawain bilang isang janitress, pangalaga sa aking mga gawain dito, lalo na po na-assign po ako sa elementary department na magampanan ko lahat ng mga gawain ko. At pag-a-assist po, number one po sa akin yung pag-a-assist po ng mga bata natin dito sa Litran, yung aking mga elementary. Opo, yun po yung araw-araw ko laging ginagawa. Yung una ko po talaga sila, syempre po, nang dahil sa inyong lahat, sa kanila, sa inyo, ay nandito po kaming mga janitors po, lalong-lalo na po ako. At napagkatiwalaan po ako sa pag-aalaga sa kanila, pag-a-assist po. Siyempre po sa lahat, lalong-lalo na po sa mga teachers, parents, kasi po, di po ba, nang dahil po sa kanila, po, mga anak, sa mga students dito. Kaya, yun po yung talaga pong ano ko po, araw-araw na ginagawa ko po ay magampanan ko po lahat ng mga gawain, pag-aalaga sa kanila. Hindi naman po yung pag-a-assist po sa kanila na sa naligtas po lahat ginagawa. At pinagdadasal ko po lahat, tayong lahat ito sa Litran na walang aligtas po tayong lahat, lalo na po sa akin kasi maliliit po sila eh. Yun po yung talagang pinagdadasal ko na sana po lahat ay ligtas lalo na po sa CR, baka po kasi sila madudulas. Pag ina-assist ko sila at sa classroom, kailangan po laging malinis at saka po walang pong tapo na tubig kasi pag na may natatapon po, baka madulas po ang mga bata. Yun po yung inaalala ko rin. Inaalala ko po talaga. Tsaka pag tinatawag po nila ako, ayaw ko pong mawala po sa mga paningin nila. Ano ba yung tawag nila sa'yo? Manang po, bilang manang sa Litran. Opo, nag-iisa lang po akong manang dito sa Litran. Pag sinabing manang, ako na po yun. Ay! Opo. Pag naririnig mong Manang Gina, ako na po. Kumbaga lahat ng bata, tinatawag ng Manang. Pag uwi na po, siyempre uwian nila yung mga bandang hapon na eh. Opo. Yun nga, Manang, no? Ano yung, siyempre, pagkatrabaho mo dito, ano yung parang naging motivasyon mo na araw-araw sana na, yung parang tinatatak mo sa isip mo, sinasabi mo sa sarili mo na, ito ginagawa ko to dahil, ano po ba yung mga naging motivation nyo in life? Siyempre po ang aking mga anak na makapagpatapos lahat. Kaya nagsisikap po ako. Yun po talagang sa akin. Lahat po sila makapagtapos at wala man pong bayad sa school ngayon. Kaya swerte po kami para sa aking mga anak. Kasi sa ngayon po wala na po talagang bayad. Pamasahin na lang po at saka pambaon na kailangan po mayroon ako araw-araw para sa anak kong nag-aaral. Kumbaga, ginagawa mo talaga. Ginagawa ko po lahat ng paraan. Para po mayroon magkaroon, para po makapagpabaon ako sa kanila. Opo. Kasi, hindi ka lang naging nanay dito sa eskwelahan. Naging nanay ka rin sa sarili mong pamilya. Opo. Yun talaga ang sarap din pala sa feeling noon na may nag-aaruga sa atin na kagaya ni Ma'am Gina. Pero Ma'am Gina, kumbaga, syempre, yun nga, mga bata is malapit na sila sa'yo. Opo. Paano ka nakikipag-ugnayan sa kanila? Kumbaga, sa mga, hindi lang sa mga bata, kundi sa mga nagtatrabaho dito. Kailangan po, yung tiwala po nila sa akin. Yun lang po yung aking, kasi po pag nagtatrabaho ka dito, kailangan mapagkatiwalaan ka po. Para sa akin po yun, ganun po ang aking, ang pakipag-ugnayan po sa kanila ay yung kapag mayroon po silang kailangan na kaya ko naman pong ibigay sa kanila na tulong, ginagawa ko po. Lalo na po yung mga mayroon silang mayroon silang kailangan na kailangan nila po kami, inuuna ko po talaga sila. Lalo na po sila mga teachers, mga estudyante, yun talaga po yung sa akin na
inuuna ko po talaga yung, kahit may ginagawa pa po, iwanan ko po yun para magampanan ko po yung kailangan po nila. Opo. Grabe, Kasi po yung grabe yun, ma'am, no? Iniiwanan mo talaga yung trabaho ko trabaho po mo. para po matulungan ko po sila kasi kailangan nyo. Kaya nga nandyan po ako para sa kanila po kasi ako po yung hinahanap nila. Hindi ko po talaga sila iiwanan ko, samtabi ko muna yung gagawin ko po. Doon muna po ako sa kanila nakatutok, sa mga bata po. Kasi maya naghahanap po yan sila, lalo na po sa CR kasi po yung mga boys na maliliit, tsaka po yung, syempre yung girls po, kailangan ko talaga silang antabayanan. Hindi ko po yan sila iniiwanan, sir. Kahit kumakain po ako, sir, pag tinawag na po ako, tatabi ko po muna yung, titigil po ako sa pagkain ko pag kailangan ko na po sila, pag kailangan po nila. Kaya, opo, lahat po, ginagawa ko po para sa lahat, para sa kanila, kasi po, baka mamaya kung ano pong mangyari sa kanila, yun po talaga. At saka sila ni teachers, magpapasalamat po ako sa buong hindi lang naman po, yung buong litra na lang po, kasi po, yung tiwala po talaga nila sa pagkatiwalaan po ako, yun po yung pinakamahalaga po sa akin. Kasi po, ang tiwala, hindi po nababayaran po ng salapi. Yun po yung para sa akin po. Kumbaga, yung tiwala na yun ay talagang iniingatan ko. Iniingatan mo siya. Pero Ma'am Gina, no, may mga memorable ba na moments na nagamit mo yung tiwala na yun? Ay, opo. Yung aking, minsan naging ansanghero po ako sa literan. Yun po yung hindi ko makakalimutan. Kasi naisip ko po, bakit ako? Kasi di ba, hindi naman po ako karapat-dapat doon. Bakit po ako po talaga yung napili nila? Yun po yung hindi ko makakalimutan. At syempre po yung kabaitan ng lahat sa akin. Yan ang hindi ko po, nasa puso ko po yun. Dahil po, isa po ako sa napili doon po. Yun po yung hindi ko makakalimutan po. Yan po. No, pero ano nga, Ma'am Gina, no? Ano yung pinakamagandang bahagi na, kumbaga, sa tagal mo na dito, no? Opo. Yung moments, kumbaga, bilang ka talaga as one of the Letran staffs, kumbaga. Marami pong magaganda Marami po yung magagandang bagay na bilang kasapi ng Letran ay yung pagkusang pagtulong po sa bawat isa ng mga estudyante, sa mga teachers, pag kailangan po nila ako. Yun po yung kusang loob na pagtulong, yun po yung para sa akin. So, bale, hindi lang talaga, no, na ang trabaho mo ay maglinis lang. Opo, lahat po. Gagawin ko kapag kaya ko po, pag may nangangailangan po sa akin. Yun po yung para sa akin. Kumbaga gusto mo talagang tumulong, lalo na sa mga po, maliliit na estudyante, no? Hindi lang sa maliliit po, pati sa kailangan po nila ako ni ma'am, ni sir, yung mga college students, pag kailangan po ako, nakaya ko po, gagampanan ko po kung ano ba yung maitutulong ko po sa kanila. Opo. Grabe, hindi lang talaga si Ma'am Gina, no? Talagang tauhan lang. Parang naging savior ka rin ng mga bata. Kumbaga. And hindi lang ng mga bata, kundi mga ibang staff din ng Letran, lalo na yung mga teacher. Diba? Dahil tinutulungan mo sila na ikaw na naghahatid sa mga bata. At nakita ko yan kayo yung nag-a-arrange ng mga bag. Opo. Sa aisle. No, tapos sila din magbababa nun sa elevator at sobrang ganda nun, Ma'am Gina. Dahil bibihira, kumbaga sa isang komunidad ng eskwelahan, ang gumagawa nun. Kasi po, ang iniisip ko po nang dahil po sa kanila, sa inyong lahat, lalo-lalo na po sa elementary, kailangan po talaga nilang maalalayan. Katulad po nung ginagawa nila ni teacher. Simbolo po silang lahat sa akin. Ang mga teachers po dito, lahat-lahat po ng mga empleyado, lahat po, kung ano man po yung mabuting ginagawa nila, parang gusto kong gayahin ba po para po sa mga estudyante po. Yun po yung para sa akin po. Kaya ginagawa ko po lahat ng makakaya pong magampanan na para po sa mga estudyante po na kung sa tingin po ninyo ay maganda at maayos po. Salamat po. Talaga naman, Ma'am Gina. Maganda talaga yung talagang serbisyo mo dito. Pero yun nga, no, speaking of serbisyo, ano kaya yung pwede mong sabihin sa ibang estudyante,
sa ibang tao na gustong sumali din, no, sa eskwelahan natin? Ayun po, sana ah, dito na tayo sa Litran. Marami po kayong matututunan at lalong-lalo na po ang pagiging malapit sa Panginoon. Kasi po noong araw po, nung bago pa lang po ako dito, parang may galit po ako sa aking puso na hindi po naalis at saka mabigat po sa akin lahat po yun. Simula nung po, kasi dito sa Litran, may recollection po kami dati, may mga recollection kami. Parang nung nag-recollection minsan, parang tinapik po ako ni Lord na, nagtataka lang po ako kung bakit po, parang napakabigat po para sa akin sa lahat. Mabait naman po ang nakapalibot sa akin mga tao, taga-Litran, pamilya ko. Binigyan naman po nila po ako ng mababait na mga anak, asawa. Parang may kulang. Ano kaya ang dahilan? Yung pala po yung aking galit sa bidib na hindi ko maalis-alis lahat yun. Nung nag-recollection po kami, parang tinapik po talaga ako ni Lord. Patawarin mo na. Kaya nagising po ako sa tapik ni Lord at pinatawad ko na po lahat. Parang ngayon po, napakagaan na po lahat sa dibdib ko. Magaan na po lahat ang sa akin sa trabaho, napakagaan. Ang sarap po ng magtrabaho ng magaan, magaan lahat. Walang mabigat po para sa akin. Sa totoo lang po, kahit magbuhat pa po ako ng mga bag, napakagaan para sa akin kasi po, wala na po akong nawala na po lahat yung bigat ng dibdib ko. Dahil pala doon, yung may galit ka na, may galit ka na hindi mo mapapatawad. Pero pag inalis mo lahat yun, napakasarap ng pakiramdam at ibigay mo na kay Lord. Ganon po yung nararamdaman ko po. Napakalaking tulong po sa akin ng Litran. Lalo na po yung mga sa CED, ang saya-saya kasi po marami pong silang naituro sa amin yung paggawa ng kandila, pagpagawa po ng downy. Parang yung downy po, tinuruan kami niyan. Sir, hindi namin makakalimutan. Mawala man po ako dito sa Litran. Pag nag-retire na po ako, may natutunan po talaga ako. Napakarami pong naituro sa amin dito sa Litran. Kaya salamat po sa buong Litran. Salamat po. Yun lang po talaga yung masasabi ko. Maraming salamat po talaga. Masarap ang makatulong sa kapwa. Opo. Kita nyo na, di ba? Ganyan ang mga staff ng Litran. Sobrang grateful nila, hindi lang sa trabaho nila, pero dahil sa mga experience na naranasan nila. At syempre, kagaya ni Ma'am Gina, di ba? No, na ang dami niyang moments na sobrang nagiging grateful siya. Sobrang nagiging thankful siya na nangyari yun. For example, yung sa CED po, yung Opo, sa CED, talagang saya. sobrang... Kasi marami po talaga kaming mga tututunan po, yung mga tinuro po nila sa amin. Pero yung paggawa ng kandila, mahirap po kaya yun. Diba? Opo, pero pag nasa isip mo, nasa puso mo ang mga itinuro, kahit matagal na po, may talagang hindi mo makakalimutan. At magagamit niyo po ng bilang negosyo kapag ako'y wala na po dito. Diba po? Salamat po. Nagamit pa ni Ma'am Gina yun. Pag nag-retire siya, at least may gagawin siyang iba na sa Litran lang niya natutunan. Di ba? Kaya, Ma'am Gina, sobrang maraming salamat, no? Opo. Sobrang maraming salamat sa serbisyo, sa pakikipag-care mo sa mga tao dito, sa pakipaghalubilo, no? Sobrang maraming salamat po talaga. Sobrang grabe, biglang gumaan yung puso ko na malaman ko ang ganitong storya ng isa sa mga staff ng Litran, which is si Ma'am Gina nga. No? Ay, ako din naman po taos-pusong nagpapasalamat sa buong Litran, sa mga parents, sa mga estudyanteng nagtiwala po sa akin. At syempre po, lahat po kayo, sila Father, mga empleyado, nagtiwala sa akin. Maraming salamat po. At natuto po akong natuto po akong magpatawad. Siyempre po. At natuto rin po ako sa lahat ng mga gawain ng pagkukusa. Maraming salamat po. Kusang loob na pagtatrabaho na walang hinihiling po na kapalit. Kundi po, salamat. Yun lang po masasabi ko po.
sa buong Litran. Napakabait po sa akin. Hindi ko po malilimutan ang buong Litran. Yung mga tiwala po talaga nila sa akin. Yun po. At sa mga natutunan. Salamat po, Arriba. Arriba! O, di ba? Arriba po. Maraming salamat po, Ma'am Gina, sa pagkuwento mo sa mga letranista natin na nanonood ng podcast natin, no, at nakikinig. Sobrang inspiring. At bilang estudyante ng Letran ay talagang magagamit namin siya. Lalo na pag umalis kami dito sa 4 na haligi ng eskwela na to. Sobrang maraming salamat po, Ma'am Gina. At ayun po, no, maraming salamat sa inyo, mga letranista. Sa susunod na episode ulit, ay talagang malalaman pa natin ang iba't ibang storya ng mga staff dito. Maraming salamat at ito ulit ang Conversations, episode 2, na kasama natin si Ma'am Gina. Maraming salamat po. At kahit kinakabahan po ako, marami po salamat. Maraming salamat. Maraming salamat, Ma'am. As in. Salamat din po at isa po akong kasapi sa pag-interview interview po ninyo. Maraming salamat din sa isa po akong napili ninyo na ma-interview. Ay, syempre naman. Ma'am Gina yan eh. Ikaw pa ba? Salamat po. Maraming salamat, mga Tiwala. letranista.